Inaalay ko sa iyo. Anumang pagsubok ang aking harapin, mananatiling nakatayo. Ikaw ang hiraya, kahit saan ka man patungo, niliwanag ang pag-asa sa bawat sulok ng mundo. Halina't tawagan ng Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Isang magandang araw mga ka-Isabelenyo. Nako, welcome na naman sa isa sa pinakamabagong edisyon ng ating programang naglalapit ng serbisyo at impormasyon. Ito ang Isabela Connect ka dito at kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Alam nyo ho ba, no, ngayong buwan ay buong bansa ho nating ipinagdiriwang ang buwan ng kabataan. Tama po kayo. At para masagot ho ang mga katanungan natin kung ano nga ba ang mga pasabog, programa at plataforma para ho sa ating mga kabataan dito ho sa ating lalawigan ng Isabela. Abay, nag-imbita ho tayo ho, no, ng ating ho mga makakasama. Sila ho yung mga pinakamahalagang mukha ho ng kabataang Isabelenyo ho ngayon. At syempre mga kakonek, makakasama ho natin ang ating butihin at workaholic ho, no, na Provincial Youth Development Officer ng ating hong probinsya ng Isabela. Walang iba kundi si Sir Adrian Philip Baysak. Sir, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Isang magandang hapon po, Sir Ezekiel, and of course sa lahat po ng nanonood sa ating programa. Isang magandang araw po sa ating lahat. Oo, parang kailan lang sir, no? Maka isang taon na, no? Kailan lang nung kayo ho'y nag-guest ho dito. Napakabilis ho talaga ng panahon. At syempre, no, supposedly kasama ho natin ang ating SK Federation President, no, si Honorable Catherine Legaspi. But unfortunately, pinaparating ho niya, pinapaabot ho niya, no, yung kanya hong pagbati sa lahat ng ating hong mga kabataang Isabelenyo. Gustuhin man ho niyang makapunta ho dito ho sa ating programa ho sana ho ngayon. But unfortunately, meron din ho silang mga ginagawa. Hectic din ho, no, yung kanya hong schedule dahil din inline pa rin ho ito sa buwan ho ng kabataan. Doon naman ho sa may bayan na ho ng San Manuel, Isabela. But siya ho'y nanonood ho ngayon. At kung gusto nga ho daw niyang hatiin ho yung kanya hong sarili, pero hindi naman ho po pwede. But we understand, hopefully, no, sa mga susunod na mga aktibidad, programa ho ng mga kabataan ho natin sa Isabela, makakasama ho natin siya. But for the meantime, syempre, isa ho sa haligi din ho ng PYDO, makakasama ho natin ang atin hong maganda rin, no, na Administrative Officer 4, si Ma'am Stephanie Joy Mamuri Fatalia. Ma'am Joy, welcome. Ma'am Joy tuloy. Ma'am Steph, welcome back ho sa Isabela Broadcast Center. Ayan, hello po Sir Exy. Yes. Narinig po. Hello po Sir Exy. Good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon po sa lahat ng nanonood po, no, at naka-live po tayo today, Sir Exy. And ayun nga po si Ma'am Kat, BM Kat ay meron nga pong kasalukuyang project or activity today. Pero sabi nga po ni Sir Rambo, hindi naman daw po nalalayo. Yes. At bilang boss ko po siya ay naniniwala naman po ako. Saka pala kayo may joy sa pangalan niyo. Opo. So, good afternoon po sa ating lahat at isang makakabataang buwan po para sa ating lahat. So, yun po. Oo. Bagamat may mga aktibidad na, no? Hindi ko alam kung bakit napaka-fresh pa rin ho kayo sa kabila ng dami na hong mga nailunsad na activity ho, kaugnay ho sa buwan ng kabataan. Pero nais ko lang ho batiin, no? Again, congratulations. So, para ho sa hindi pa ho nakakaalam, congratulations ho pala sa Provincial Youth and Development Office of Isabela dahil muli napabilang ho sa national finalist as outstanding. Nakikita ho natin sa inyong screen as national finalist, no, ng Outstanding Local Youth Development Office ng atin hong bansa. Pero yun muna, kumusta so far yung pakiramdam mo natin mga ma'am and sir? Dahil mukhang hindi ito yung first time, no, na mapabilang ho ang PYDO.
Actually, this is the second time, Second na time. napabilang ang Provincial Youth Development Office of Isabela as national finalist po sa patimpalak na aming sinalihan. And kami po ay nagagalak, Yes Sir po. Ezekiel, kasi sa Isabela po, I think more than 10 ang finalists, ang mga nakapasok. So Yes. different LGUs, different barangays, and of course, dito. Even our, si SK Fed, Kat, Yes, wow. kasama oo. rin po siya dito. Yes From San po. Manuel, di ba? Yes po. Oo. At yan po ay Sir Exie, resulta po yan of course ng pagtutulungan po ng Yes. lahat po, hindi lang po ng Provincial Youth Development Office, kundi po ng buong pamahalaang panlalawigan dahil din po sa suporta ng ating mahal na Governor at Vice Governor ay naisusulong din po natin yun pong ating mga proyekto at polisiya pangkabataan. Without their support, si Isabela Governor Rodi Talban at Vice Governor Kiko din, of course, without you guys, sa PYDO, syempre, hindi natin mararating ho yung mga yon. Anyway, again, congratulations. And minamanifest na ho natin na, syempre, Yes, sana po. Oo, Sana masasakit po, po sana. ulit yung titulo. Opo. Next month na po yun. Yes, oo. And resibo ho yan na talagang very productive ho ang PYDO natin. Anyway, marami ho tayong mga pag-uusapan, Sir Rambo or Sir Adrian. Mari ba ho ninyong ibahagi ho sa amin kung ano yung pangunahing layunin ho muna o tema ng pagdiriwang ho ng buwan ng kabataan ngayong hong taon dito ho sa lalawigan ng Isabela? Okay, ang buwan ng kabataang celebration, taon-taon po yun na ginaganap sa buwan po ng Agosto. And usually po, ang tema ng buwan ng kabataan ay nakaangkla po yan sa United Nations. So for this year, ang tema po natin is different context, common aspiration. So ang meaning nito, because alam naman po natin very diverse ang ating mga kabataan ngayon, no? And we all come from different walks of life, di ba? So gayon man, magkakaiba man tayo, we all have that same goal or same common aspiration. So, bilang, lalo po dito sa probinsya natin, na meron pong pagkakaisa ang ating mga kabataan. Oo. Pero ito gusto ko lang, syempre yung mga kabataan din nakaabang. Ano-ano po ba yung mga pangunahing programa naman o aktibidad na inihanda ho ng inyong tanggapan para ho sa buong buwan hong ito na direktang syempre makikinabang yung ating mga kabataan? Ayun, sige po Sir Exie. So napakarami po nating activities dahil ito nga po ay month-long celebration po, no? So nagsimula po kami Sir Exie nung August 8. Nag-launch po kami ng ating celebration ng Buwan ng Kabataan through a reforestation project. And nag-outreach din po tayo. And then after that po, nagkaroon din po tayo kahapon. Kahapon po was International Youth Day. Yes. Opo, August 12 was International Youth Day. So, nagkaroon po tayo ng YORP Assembly, second YORP Assembly po, no, and Youth Caravan. And ayan, nakikita nyo po, dumalo po dyan yung iba't ibang mga agencies, mga partner agencies po natin. At nandyan din po yung ating mga youth organizations po, no, na nag-pitch ng kanilang mga projects. So, so for the whole month po, meron po tayong mga susunod pa pong activities. Meron po tayong Youth Fest dahil po pinapalagan din po natin ang holistic po na well-being ng ating mga kabataan. So meron po tayong sports, meron din po tayong social-cultural activities. And nag-open rin po tayo, Sir Exie, ng ating ika-6 na GRTA Gawad Ulirang Kabataan. Wow. This year po, ang GUK po is in search for the most outstanding young Isabeleño entrepreneur. So, nandyan din po yung ating pagkilala sa mga natatanging organisasyon ng Kabataang Isabeleño. So, we are going to recognize po outstanding LYDOs, outstanding SK Federation, SK po ng Barangay, LYDC, SK Project po, and Youth Organization Project. So, napakarami pong activities po for the whole month po. Parang ang daming event. Yes Parang, po. Actually, Sir Exie, may nakalimutan ako, Ay, meron pa oh. tayong project schooling, no? Meron Yun pa. po yung para sa mga SK, aspiring SK naman po, no? Kasi alam naman po natin magkakaroon ng BSKE, may election po, no, this year. So, before the end of this year, magkakaroon po na tayo ng bagong batch ng mga sangguniang kabataan. So, ang goal po nito is
kumbaga merong initial po na training yung mga gustong maging sangguniang kabataan kung ano ba yung kakaharapin nila kapag sila ay nanalo. And para na rin po ma-professionalize natin, no, ma-push natin sila for good governance talaga. Grabe, no? With these mga activities and programs, no, na inihanda ho ninyo for buwan ho ng kabataan, parang nakikita na ho natin yung talagang matagal na hong hindi naman sa ano, no, bansag, kumbaga, na ang mga kabataan ay siyang pag-asa ng bayan. Yes no? po. May tulog pa po ba kayo? May pahinga pa po ba kayo? Bumibisita na lang po kami sa bahay namin. Bumibisita. Oo. And in line ho dyan, no, sa mga nauna ho mga activities na inilon sa doon ninyo, Ma'am and Sir, no, paano ho ninyo ilalarawan ho sa ngayon yung kasalukuyang sigla at partisipasyon ng mga kabataan sa iba't iba hong mga bayan dito sa lalawigan ng Isabela, Sir Rambo? Okay, so alam nyo, nakakatuwa, no? Kasi lalo po nung August 8, that was a Saturday, nag-ano po kami, nag-invite po kami ng volunteers na kasama po natin sa reforestation. And in only a matter of or span ng ilang araw lang, ang dami pong nag-register, more than 100 po. Wow. And province-wide po ito. So buong probinsya ang pinanggalingan ng mga kabataan na to. They are willing to wake up very early kasi ang call time po namin was 5 a.m. So willing po sila. Doon nyo po makita yung willingness po nitong mga young leaders natin. And nakakatuwa po siya makita. And sabi ko nga, we still believe that kabataan pa rin po talaga ang pag-asa ng bayan. Oo. I'm just curious, no? Siguro, even yung mga ibang mga kabataan ngayon, ang kabataan ho naman, hindi lamang ho yun sa mga, let's be clear, no? Ang kabataan hindi lang ho sa mga nag-aaral. No? Yung may mga out of school youth din ho naman ho tayo, which is belong ho sila. Yung yung sa organization, yung pagbuo, paano ho ba yun? Para ho sa mga kapatiran ho ng mga nais hong bumuo din, ano po ba yung mga requirements? Ayan. So, meron po tayong youth or tinatawag na Sir Exie na Youth Organization Registration Program. Opo. Ito po ay isang localized project or localized project from the National Youth Commission na tayo po sa probinsya ay nag-a-accredit din po tayo ng mga youth organizations. Kapag po ang yung youth organization, ang kanya pong operation ay province-wide, then definitely ang probinsya po ang magpoproseso ng inyong application para po sa registration sa National Youth Commission. Pero if hindi naman po siya province-wide, kapag po ang inyong operation ay within the municipality or city nyo lang po, your LYDOs po, sila po naman ang tutulong sa inyo para po ma-register naman yung inyong organization sa National Youth Commission. Ano pong, what's in it for us, mga ganun po, Sir X? Anong perks ng registration mo po? Sa probinsya po, meron po tayong development incentives for thriving organizations of youth in Isabela o yung DITOY po natin na Oo. tinatawag. Kahapon po, Sir Exie, yun po yung ito po ay isang project grant. So, kapalit po ng project proposal po, no? So, binibigyan po natin ng suporta yung ating mga youth organizations para po makapagsimula ng proyekto na hopefully po ay ma-monitor natin at maituloy-tuloy po nila yung implementation. So, parang binibigyan po natin sila ng pang-startup para po dun sa kanilang proyekto, no? So, pagdating naman po sa National Youth Commission, kapag po meron pong activities or merong programs ang National Youth Commission, ang pinakauna po nilang tinatap ay yung registered youth organizations under the NYC. So, isa po kayo, kumbaga meron po tayong direct na connection sa probinsya at sa National Youth Commission. And when it comes naman po sa probinsya, ang atin pong mga youth organizations, yan po, Sir Exie, yung ating pinaka-main or pinaka-aktibong volunteer group. So, kung maaalala nyo po nung mga nakaraang tree planting natin na malawakan, kabataan din po ang isa sa mga pinakamalaking grupo na nag-volunteer po para doon. No? So, kumbaga, meron po silang nakukuha from us and definitely malaki din po ang nakukuha natin from our youth, no, through their volunteerism. Oo. I'm just wondering lang, mayroon bang dapat na minimum na bilang ho ng organization? Kasi pansin ho natin, no, sa isang bayan, kumbaga, Opo. no, iba't ibang mga youth organization, pero hindi rin ho pantay yung bilang. So, may mga usually
numbers o bilang ho na dapat na ma-meet bago ma-register yung organization Meron nila? po. Meron pong requirements or meron pong minimum number of members para po kayo ay ma-register bilang isang youth organization. If I'm not mistaken, at least 10 members na nasa good standing po. No? So, if you want po na makita yung mga requirements at kung paano po yung application, yan po ay nakapin sa yung proseso. Yan po ay nakapin sa page po ng Provincial Youth Development Office. No? And ang atin pong your focal person sa ating opisina ay si Ma'am Michelle Marquez. So you can message po yung ating PYDO na page or you can contact Ma'am Michelle directly for your registration. So very available naman po yan si Ma'am Michelle at yan po ay aasikaso po talaga. Sa Oo. kasalukuyan po, Sir Exie, no, meron po tayong, if I'm not mistaken, 68 or 70 youth Oh, organizations, grabe, ha? registered youth organizations sa probinsya. At kahapon nga po ay inawardan natin ng Certificate of Accreditation yung 30 na bagong registered youth Wow, organizations. grabe. No? Paano ho ninyo na monitor ho yun, Sir? Sir Rambo, dahil ang dami. And usually yung parang output naman na napoproduce nitong mga organizations na to? Okay, so meron kaming personnel that handles the youth orgs. Yun po ay si Michelle Marquez. And meron po tayong database sa Yes. ating mga YORP, kako na lang, no? Andun yun kung kailan sila na-register, kailan mag-expire yung kanilang mga organizations. And of course, mga to may kanya-kanyang advocacies. Yes, oo. Like sabi nga ni ni Steph kanina, may kanya-kanyang mga projects, advocacies. Opo. So, namomonitor po natin siya through kay Miss Michelle Marquez sa Opo. office namin. And also, Sir Exie, meron tayong quarterly kino-convene natin sila, no? So, joint meeting yon kasama natin ang LYDOs ng buong probinsya, kasama po ang lahat ng SK Federation Presidents din ng buong probinsya, yun ating pong mga miyembro ng ating Provincial Youth Development Council, at kasama po palagi dyan po sa joint quarterly meetings na yan po ang ating mga organizations. So, definitely po, meron po silang parte sa decision making ng ating council. Not because hindi po sila na-elect as member ng council ay wala na pong silang say dun po sa mga project or activities natin for the youth. Meron pa rin po dahil sila po ay regular na parte ng ating meetings po. So, ang ganda lang kasi, no? Doon sa kahapon sa event 2 ninyo, no? Tanong ng isang lecturer ninyo 20 years from now, saan nyo ba nakikita ang sarili? Pero with these activities and programs na talagang nilalatag ko ng PYDO, nahuhubog na talaga, no, yung leadership, no, ng mga kabataan no, natin. Pero Sir Rambo and Ma'am Steph, no, sa kasalukuyang panahon no, natin ngayon, ano po ba yung pinakamabibigat ho na hamon o problema na madalas ho kinakaharap ng ating mga kabataan dito ho, sa Isabela kung may mga na ay paparating ho sa inyo? Okay, first of all, marami talagang challenges. Oo po, oo. And, Oo. and ang recent na lumalabas sa ating mga estudyante or ating mga kabataan pertains to mental health. Oh. Yes, I think that's a big issue, lalong-lalo na po nung nag-pandemic. Opo, talagang marami po tayong naging masalimuot na karanasan during the pandemic, no. So isa po 'yan sa tinututukan po ng ating opisina. Actually, nakipag-partner po kami sa IPHO, no. Nagtatag po kami ng teen center. Diyan po pasok yung counseling, yung mga anti-bullying din. Diyan din papasok, Steph, no? Yeah. Yes po. Also, aside from mental health, Sir Exie, no, and sa ating mga nanonood po sa atin, isa rin po, records would show po na marami rin po tayong kaso ng HIV pagdating po sa mga kabataan and also yung atin pong teenage pregnancy. So, parang overall po, no, nandun po talaga siya sa health, yung concern po talaga ng ating mga kabataan. Meron din po tayong mga road safety, ganyan po. Pero ang siguro po, pinaka-concerning, pinaka-pressing po na issue or challenge na kinakaharap ng ating kabataan ngayon is that of mental health, HIV, and teenage pregnancy po, sir. Yes.
Lalo po tong HIV. Isabela is one of the highest na naitala po na HIV cases. So, kinakailangan talagang ma-maintain yung ganitong mga programs and activities so ninyo. Yes po, opo. Oo, para maging responsible ho sila no, sa Yes mga po. ano, no? And mga, yes sir, Oo. diversion na rin po no na parang Yes. mapunta yung or ma-divert sa mga mas makabuluhang bagay yung kanilang attention, kanilang oras, yung kanilang energy ba? Opo. Yung kanilang efforts. Yes. with the power, dagdag ko lang po yun, ito pong technology suit natin ngayon. Kasi pansin ho natin, hindi naman ho lahat. Yung mga kabataan, mga bata ho sa ngayon, parang nakokontento na ho sila na nandun ho sila sa loob ng mga bahay, no? Using their gadgets, Yes, yes. ganun. I'm just wondering lang, sa PYDO, syempre, under the leadership po ni Sir Rambo, paano ninyo na-maintain, no? Yung connection ng kabataan talaga sa province ho natin. So parang napapansin ko kasi kapag every time na may mga event ho kayo, pa-event ho kayo, yung energy ng mga kabataan, yung influx, kumbaga, grabe, nandun pa rin. So, ano ba yung strategy? Ano bang sikreto ho nun, sir? Well, alam naman natin sa panahon ngayon, no, high-tech age na tayo, so andyan na yung mga gadgets. So ang Yes. naging issue po talaga ngayon sa ating mga kabataan is they are glued to their screens, no? So as a parent din, tayo magulang, no? Alam natin na yan ang issue natin sa mga kabataan. But you know, we cannot deny them that because ito po yung generation nila eh. The best thing to do lang po siguro is i-limit natin yung screen time ng ating mga kabataan. Okay, with regards naman sa sa ating mga kabataan, why sabi mo kanina very energized pa rin, no? Oo. Tayo po sa PYDO, non-stop po yung pag-call natin sa ating mga kabataan na ini-engage po natin sila palagi, no? Lagi natin silang tinatawag, lagi natin gusto natin na nagpa-participate sila sa lahat ng mga ating mga programa. Maya't maya, hindi ko naman sinasabing buwan-buwan, no? Pero palagi po kaming merong programs or activities which involves po the youth. Kaya makita nyo rin po na napakasigla po ng partisipasyon ng ating mga kabataan dito sa Isabela, which yun po talagang pinopromote namin. Dapat active po yung ating mga kabataan. Oo. Napansin ko din kahapon sa International Youth Day, grabe ang gagaling ng mga kabataan natin when it comes sa yung presentation, sa pitch competition, no? I understand sila ho yung mga estudyante. Pero napapaisip lang ako, how about yung mga out-of-school youth ho natin? Parang may plan, although may plan naman ho kayo, so far, kumusta ho yung mga out-of-school youth ho natin sa monitoring ho ninyo? Ayun, Sir X, we recognize na syempre ang out-of-school youth ay isa po yan sa mga sub-groups po no, Yes, yes ng po. ating kabataan. No? At hindi natin pwedeng kumbaga, sa walang bahala yung Ibalewala kanilang sila, oo. experiences at yung kanila rin pong pangangailangan. No? So, isa po yun sa mga, actually, sa probinsya po ng Isabela, because of the scholarship program po, no, Oo. hindi po masyado nating malaking problema ang mga out-of-school youth, no. Pero hindi naman po natin ibig sabihin na walang out-of-school youth sa Isabela. Kaya po sa mga youth organizations po natin, we're trying really hard po na ma-reach pati po yung ating mga community organizations, no, na karamihan po ay kinabibilangan ng mga out-of-school youth. So, ngayon po kasi karamihan sa ating youth organizations, registered youth organizations ay school-based, no. Pero hindi naman po kami tumitigil na mag-reach doon sa ating community. Before po, meron po tayong youth organizations na 4-H Club, ganyan po. So, we're trying really to engage them, no. And yun pong ating implementation ng ating Provincial Youth Development Plan. Kasama rin po sila doon. Yun pong ating mga target po na marating po no yung ating mga out-of-school youth. Oo. It's good na you've mentioned about provincial scholarship program. I'm about to ask Susana, no, yung number ng out of school youth. So parang na-realize ko, wala nang rason para maging out of school youth ka pa. Kumbaga, sa college naman, libre din naman yung Yes then po. plus yung scholarship Yes po. natin. And napakarami po, Oo. maliban po sa probinsya, marami din po Kaya mga nga, nag-offer ng oo. scholarship. So no? I assume and I believe na hindi na ganun karami yung bilang ng out of school youth natin.
Oo. Anyway, may tanong ho dito, no? Basahin lang ho natin, Sir Rambo and Ma'am Steph, no? Sa mga nakaraang taon, ano na po ang konkretong intervention ng PYDO para ho sa isyong mental health, HIV, teenage pregnancy? Paano po natin masasabing ang mga programa ay hindi lamang awareness campaigns, kundi nagre-resulta ho sa actual behavior or social change among young people? Okay. Thank you for that wonderful question. Tama yan. Like I said a while ago, no, kami po, ang PYDO, very active po ang participation namin with our Yes, oo. IPHO. Opo. Kasi sila, meron din silang program which pertains to actually teen center po talaga. Yes po. We are trying to establish a teen center. Ang mangyayari po doon sa teen center, ang aim natin is magkaroon po talaga ng isang council doon. So, kunwari ikaw, you have problems, kung anumang sort of problems, you can just go there para makihingi ka ng help, makahingi ka ng counsel. Kasi kung titignan mo talaga yung iba, yun lang po yung kailangan nila. Kailangan lang talaga natin silang alalayan, tulungan, i-recognize yung kung ano po yung kanilang nararamdaman. So, yun po yung tinatarget namin. And yung sa HIV naman po, actually, Circle, nung huling Pride Month lang, no, that was on June, celebrate din natin ang first Pride Month sa province of Isabela. Actually, dun po nag-conduct din kami ng free HIV screening. Pero may nag-avail po ba, yun yung tanong? Meron. Yes po. Oh. Yes Meron po. po, Even po meron. kahapon, meron pong ganon yung get Oo. tested, ganyan po. No? Yes. So, sa, at this point, parang kasi at this point, Sir Exie, no, nandun pa lang tayo sa pag-break ng stigma. Kasi, you have to engage them para po sila mismo gustuhin nilang to get help, no? Kasi Oo. kahit naman po mag-establish tayo ng maraming helplines or kahit True, we oo. make help or its services available, if sila mismo ayaw nilang i-avail yung help na yon or meron sa kanila na hesitant sila to avail of the help available for them, no? So, nandun pa lang po siguro tayo sa point na we're breaking the stigma na sana hindi maging tabu yung usapan pagdating sa HIV screening, pagdating po sa teenage pregnancy, and sa mental health. So, yun po. Kaya po, ngayon po, ang partnership po natin with IPHO, with PSWDO, is siguro po nagsasawa na sila doon sa awareness. Yes, oo. Nagsasawa na sila. Pero ngayon po kasi, nandun tayo sa point na kailangan natin i-break po ngayon na parang huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya, and help is available po. Help is Oo. available. Lalo na po, very active ang IPHO din po ngayon, no? Isang tawag lang po sa kanila, andyan na po sila agad, no? And pinaparating din po nila na marami pong HIV screening centers po sa buong probinsya. Oh, yan talaga that's a really a big problem talaga yung stigma na kahit naman available, free, nandyan na, kahit nga meron tayong resident counselor dyan sa Yes loob, po. kahit na meron tayong mga services dyan sa PYDO, kung ang problema, walang lumalapit, yun yung problema. So, mahirap din kasi nating i-control yung behavior. Yes Kung po, pwede lang opo. sanang parang remote na Opo. robot yung mga kabataan Opo. ngayon na, okay, HIV ka na, suspect ka na, punta ka na dito. Kung pwede lang. Opo. So, congratulations din sa PYDO kasi nagiging tulay ho sila, instrument ho sila para mailapit yung mga kabataan ho natin. Like Opo. yung mga Yung nabanggit mga yung mga line agencies. Yes po. Oh, grabe. Pero kumusta ba? Makikichismis lang ho ako. Yung mga nag-undergo ho dito, ma'am sir, sa mga like HIV screening, kasi isa ho yan sa problem mo ngayon. Ano yung reason ano naman yung dahilan kung bakit parang buo na yung sarili nila na ilapit? Kasi malaking problema yun, yung ilantad mo yung sarili mo na Oo. Opo. So, yun nga po, nung Pride Month po natin po, Oho. meron din po tayong HIV screening with the goal po na sana maraming magpa-test at sana makita natin doon sa result po noon, 'di ba? Kung talagang
meron na yung pagtanggap doon sa usapin na yon, na open na lang siya, na wala nang natatakot, ganyan. And nagpapasalamat po tayo doon sa mga advocates na matapang po na lumalantad, no, or I think matapang na inilalapit yung kanilang sarili at yung kanilang experiences para nga din po ma-break natin yung stigma na merong paraan to get over this, merong paraan na hindi na ito yung katapusan ng lahat, 'di ba? And doon naman po sa ating teenage pregnancy, yung issue po natin ng teenage pregnancy, na meron pong mga handang tumulong sa atin sa gobyerno po, no, sa ating pamahalaang panlalawigan. And open po yung mga serbisyo, no, na kailangan lang din nating ilapit sa kanila. At the same time, kailangan din nilang lumapit po, no, kapag available na po yung mga services na yun. And may I just add, no, during the Pride Month celebration, nagkaroon din po kasi kami ng talk, no? And ito nakakatuwa, no, kasi parang nangyari kasi doon is nagkaroon ng talk, awareness, paano mo na kukuha si HIV. And during the program, ito may ito saludo ako doon sa tao kasi meron siyang HIV. Oh. HIV talaga. Nakaka-contract siya ng HIV and he's been battling it for years na. So, parang nag-come out siya, humarap siya sa maraming audience. And sinabi niya kung ano yung experiences niya. Opo. And bakit ito strong pa rin siya. Kumbaga nag-advocate din siya regarding HIV. And yun nga, sabi niya na huwag kayong mahiya to get help. Di ba? Kasi marami po tayong available, sir, na gamot din. Oo. So, Nowadays kasi, sir, ma'am, no, it's really hard to have the courage, no, na etong buhay ko, kailangan kong buksan kasi yung iba, maaari kang i-criticize, yung iba, ibubuli ka. So, yun ho kasi yung nakikita kong Yung rason kung fear. bakit kukunti na yung lumalapit. And in line ho dyan, may tanong ho dito, no? How will you convince? Although, nasabi din ho kanina, eto naman, how will you convince or what is your approach? What is your approach po that the general public, especially the youth, to avail the services of the teen centers? So parang ang challenge ho ngayon is paano natin sila talagang makukumbinsi? Kasi ang kalaban nyo ho ngayon is the criticism and afraid from bullying. So ano daw ho yung approach? Are we giving incentives? Hindi, meron lang. So na-curious lang ho yung ating viewer. Opo, no. So, apakahirap nung challenging po talaga yung pag-convince. Oo, yes. Pag-convince kasi hindi mo naman po pwedeng pilitin din ang Oo. mga kabataan, no. What you can do po talaga is ilatag sa kanila, Yes, sa kanila, no. And kapag po nakikita na nila na merong, and katulungan din po natin yung ating mga organizations or ating mga kabataan na active po, no, na encourage sila, 'di ba? Encourage sila kasi among peers encourage sila na pumunta sa teen center if kailangan nila ng help, no. So tayo, what we could do po is to have those services available for them. And malaking hakbang na po yun. Yung sa part ng pag-convince po, no, malaki po ang kailanganin nating tulong mula po sa ating mga aktibong youth na sila po mismo yung nakaka-experience or sila rin po mismo yung nakakahalubilo ng ating mga kabataan or yung kasi po ang ating youth napakaganda or napakalakas po nung kanilang kumbaga impluwensya sa isa't isa, no. So through the help po ng ating mga aktibong kabataan, no, meron tayong convince doon po sa ating teen center, no. And isa pong malaking hakbang nga po is to make the teen center available, open for them. Kasi ang mga kabataan naman po natin, Sir Exie, no, bigyan mo sila ng opportunity, bigyan mo sila ng space to thrive, they will grow. So yun po. So, give them the space, give them the opportunity, give them available services, and surely po gagawin ng mga kabataan yung role nila for that. Ang tingin ko dyan,
sa ganitong problem? Kasi given Sir Rambo and Ma'am Steph, itong mga na-mention mo kanina, HIV, teenage pregnancy, ano pa ba yung isang problem? Mental health. Tatlo lang yan ang sagot ng ating. First, respect, no? Yung public ho natin, iwasan na ho, tigil na ho natin yung kapag nalaman, uy, may HIV, chismis dito, chismis doon. So, paano pa mag-out ho yung isang tao na may ganung problem? No, ang nagiging last resort ho nila, I hate to say this, but nagpapakamatay yung iba, na wag naman ho sana. Second one, para matuldukan ho ito, we should have this so-called discipline. No, disiplina ho sa sarili. Siyempre, kung nagpa-test ka na, at kung ongoing or na-cure na, tama na. And lastly, determination. So if you want to really change, mag-change ka. Pero nasa public pa rin ho kasi yung no, Sir Ma'am, yung Yun po. Tama ka dyan. pagtanggap. Tama ka dyan, Sir, Oo. Sir Esquiel, no? Yung unang-una yung sabi mo kanina yung respect. Yes. Dapat talaga we should respect one Oo. another. Kasi alam mo, hindi mo lang alam na may family member ka na palang, di ba? Yes, may yes, issue na oo. pala yung isang kapamilya mo. So, dapat talaga you don't discriminate. Oo. Kasi you'll never know na pwede rin palang mangyari yun sa'yo. Kasi yung iba, ay, buntis si ganito. Maya-maya, nagpalaglag na. O, hindi pa alam pala yung kwento ni Nene. Ay, hirap Konektado ng tanggapan yun. No? Konektado po talaga yan sila lahat Yes. kasi Sir Exie. Kumusta po Even ba ang yung issue mental ng bullying. health ninyo? Kami na lang din po ang nakikipag-usap sa isa't isa. Hindi lang halata, pero Opo. buti lang fresh pa. Opo. Oo. Ang mahalaga ho naman ngayon is always nandun ang PYDO, no? Yes. Sa likod ng ating mga kabataan na may mga problema. Anyway, bukod ho sa pagdiriwang ho ngayong buwan ho ng kabataan, ano pa po yung mga pangmatagalang proyekto na dapat hong abangan ng ating mga kababayan mula ho sa inyong tanggapan ho, Sir Rambo? Okay, last year maalala ko, di ba, sabi natin na may proposal tayo na sana magkaroon tayo ng youth center, sariling youth yes, center. So oo. that's still a dream, no? That's still our goal. But for now, ang pwede ko siguro may bahagi na isang good news din Yes, is kung maalala nyo, last year nilaunch po natin yung e-library sa Isabela Museum, no? This year, hopefully next year pala. Kasi kaka-approve lang po ni Apo Governor yung extension po ng e-library. Magkaroon po tayo ng lounge doon. Wow. Yes, oo. parang coffee, parang Starbucks Ay, feel. wow. Oo. Dapat may singer din. Yun po yung namin. Yun po yung, of course, sa directive po ni Govio na sabi niya gusto natin magkaroon ng lounge or coffee shop for our students. Sabi niya, and I think kasama din dun, Steph, yung council, magkakaroon din tayo ng Yes po, meron din po sanang plano doon na portion of that lounge is for counseling. Yes So, po. with the help po of IPHO and PSWDO, so sana meron po tayong available na psychologist or sa probinsya na nagjo-duty po doon, no. So, Yes yun po yung aming pangarap para sa extension ng ating e-live at ng youth center. O yung mga kabataan ho natin sa mga testing council, huwag ho kayong mahiya kasi for sure 101% naman na confidential. Very confidential ho naman. Kung hindi confidential, sumbog niyo kay Sir Rob. Hindi, sabi ho nung nagtanong ho kanina, thank you so much po sa pagsagot, Ma'am Sir. Ayan, with the heart naman. Welcome. Ayan. Anyway, sige, sana ba tayo? Oo, kapag natuloy ho yung expansion ho, no, extension, may singer ho kami. Ayan. Nandyan si Sir Paul, si Sir Ton, si Sir Arnel, kumakanta din yan. Even Sir MK. Sure. Meron Welcome din po tayo, kayo. Sir Exie. Maliban dun sa Ano po? e-live, meron din po tayong annual din po na activity Opo. natin. Yung atin pong Youth Summit, no? So, abangan din po nila yan, yung ating Youth Summit. Yan naman po ay taon-taon din. Maliban po sa Oo. buwan ng kabataan, meron po tayong taon-taon na ginagawa na Youth Summit na iba-iba rin po ang tema taon-taon. And meron din po tayo pang pinaplano, no? Ay, abangan din po nila yan dahil po mag-e-end po ang termino ng ating mga sangguniang kabataan. Magkakaroon po si Prescat, si SK Cat ng kanyang at end term po na pag-ulat, no? So parang state of the youth address na
i-present or di-deliver naman po ng ating BM Prescott. Oh, ang tanong ko ngayon, with this mga nailatago ninyo, kailan ho ba kayo magbabakasyon? Sa December na po. Parang hindi kayo mapigilan sa ano ha? Sa mga... I think ang pinaka-bakasyon na lang namin is yung Christmas break na lang. Pinaka-hindi namin. Kasi, sir, kung hindi mo pa alam, actually, hindi pa nga namin na-implement yung ano natin, sa scholarship. So, pag in-implement na talagang hindi na Oo kami nga. matutulog. Oh, ang dami palang speaking of scholarship, ang daming mga nagtatanong ho ngayon. Oh, kumusta na daw ho ba, sir? Sir Rambo po. Okay, so yung sa scholarship program po kasi natin ngayon, as of Oo. now, parang pinapolish pa. May Ah, konting okay. revision lang pong pinapagawa si Gov sa amin. Pero it's still there naman. It's Yes. still there. So, mga nag-aabang po ng Opo. kanilang scholarship, please, we're, we're Abang-abang asking you, lang. yes, we're Oo. asking you to have more patience po sana. Yes. Yes. Oo. Opo. Oh, yes Parang buong Kapitolyo naman po ata ay hindi natutulog. Oo. No? So, opo. Oo, yun Siyempre, kasi yung- oo. yan din po ay manifestation kung Yes. gaano po naman din po yung pamamalakad ng ating mahal na governor at vice governor, no? Na Oo. gusto nila talagang nakikita. Lahat nagtatrabaho. Yes. Opo. Opo, at nararamdaman. Oo. Yun yung gusto ho ng ating Governor Rodi Talban at Vice Governor Kiko D to serve the people of the Philippines in Isabela. Damay mo ng Pilipinas. Doon na Pilipinas, ha? Anyway, sige. Mga ma'am, sir, no, maraming salamat. O yung mga nag-aabang ho ng scholarship, huwag ko kayong mag-alala. Hanggat meron hong nakatindig ho, no, na kapitolyo ho natin, hindi ho mawawala ang Isabela Provincial Scholarship Program. ho Hindi po natin. mawawala ang suporta ng ating Yes, governor hindi at vice mawawala. governor. Oo. At nandyan lang ho ang PYDO. Hintayin nyo lang po. Si Sir Rambo. Hintayin nyo lang. Yes, finally, sir, ma'am, no, mensahe na lang ho ninyo sa atin ho mga kabataan. And of course, paanyaya ho ninyo. I Okay. know na puno ho yung schedule ho ninyo for this month Yes. of August. Please go ahead, Sir Rambo. Yes, muli po, amin pong inaanyayahan lahat ng kabataang Isabeleño sa ating buwan ng kabataan celebration. Marami po tayong naka-line up na mga programa. Sabi ko nga, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Yeah. Kompleto po ito. Kasi hindi lamang po tayo nakatuon sa sports, hindi lang po tayo nakatuon sa socio-cultural, hindi lang po tayo nakatuon din sa pang trainings or educations. Basta lahat po ng components, kompleto po itong sa ating buwan ng kabataang celebration. So, ito for next week, August 21 and 22, ito po yung isa sa malaking event. Ito po yung Isabela Youth Festival natin. Dito po gaganapin yung ating sports and socio-cultural celebration. So, sa August 21, gaganapin po ang sports natin sa Arena, Capital Arena. So nagpapasalamat po kami sa LGU Ilagan through Mayor J. Diaz and of course kay Board Member EJ Diaz. So po, at pinayagan po tayo or pinagbigyan po tayo na doon po i-hold ang ating sports competition. And ang bago pala this year, no? Kasi alam naman natin sa Pilipinas, sobrang sikat ang basketball. But this Yes, year, oo. alam nyo naman na sikat ang pickleball. Oo, Kaya, grabe. di ba? So, sobrang sikat ng pickleball. Actually, ni-replace na ni pickleball si basketball. Oo. Yeah. So, ang pickleball competition natin ay gaganapin po dyan sa A9 Resort sa Gamu, Isabela. August 21. 21 po. That's going to be a one-day event. Ang ating Oo. kalahok ay, I think, sa 6 districts. Then plus yung sa Europe natin, sa council natin. So, yan po ang abangan nila sa 21. Sa 22 naman, Tep, i-elaborate po nga. Yes po. On August 22 naman po, dyan po gaganapin yung ating socio-cultural events. Nandyan po yung ating debate competition, inter-school debate competition, quiz bee competition, patimpalak sa pagtatalumpati, nandyan din po. Dyan na rin po natin gaganapin yung ating ML, yung Yes, atin pong ML. Kasi yes. sa e-live po siya gaganapin. Tama, And tama. on August 22 na rin po gaganapin yung ating dance and music competition na ang dami pong nag-register. Yes. So, Opo. So, yan po lahat ay sa Isabela Museum and Library. So, thank you po, Ma'am Joanne. Yes. Partner din po natin Partner din dito po namin ang Isabela Tourism Office dahil nga Yes. po ang August ay buwan din po ng Ng wika. wika. Oo, So, wow. meron po tayong yung quiz bee po natin ay
for history din, Isabela History, ganyan po. And meron din po tayong patimpalak sa pagtatalumpati. Yan. And sa August 27 po, magkakaroon po tayo ng project schooling na gaganapin naman po sa bayan ng Kabagan. No? Ngayon pala, nagpapasalamat na kami kay Mayora Milet for dun po natin gaganapin yung project schooling. So yung mga gusto po maging SK dyan, kung paano po dapat maging SK, anong hamon, kung paano, kasi alam po natin, napakahirap po, hindi po basta-basta maging isang opisyal. So, if you're willing or interested, please join po itong project schooling namin. Libre po ito. Yes po. And meron po tayong iba't ibang, manggagaling po sa iba't ibang opisina ang ating speakers dyan. No? Meron po tayo from the National Youth Commission Wow. mismo, Central Office. Meron din po tayo from DILG, and we've also invited speakers po from CHR. No? So, para sa mga karamihan po kasi ng mga tumatakbong SK ay nanggagaling din po sa ating mga youth organizations, youth leaders, no? So, kung meron po or gusto nyo po na magkaroon ng ideya, kasi yung iba po nagugulat na lang, ang dami palang papel ng SK, ang dami palang ginagawa ng Bigat SK. pala ng Akala namin responsibilities. magpapaliga lang kami, sabi nila. Pero iba po, hindi po pala. So, yun po, please join our project schooling, What It Takes to be a Sangguniang Kabataan official. That's on August 27 po. Yung registration po ay nasa page ng Provincial Youth Development Office. So again, thank you po sa Local Government Unit of Kabagan po, of course, headed by Mayor Milit. And of course, yung pinaka-grand finale namin, kumbaga, no, yung 6 GRTA, Gawad Ulirang Kabataan Awarding Ceremonies. Sa August 31 po ito. Ang pinaka ano po natin dyan is tong outstanding young Isabeleño entrepreneurs, and other than that, yung mga ibang Opo. awards pa po natin. Nag-extend po tayo, no? So hanggang bukas po, kung merong gustong humabol doon sa ating search for outstanding young Isabeleño entrepreneur, open po ang opisina ng PYDO hanggang bukas para po tanggapin ang inyong entries, no? Aside from that, meron din po tayong pagkilala sa mga natatanging organisasyon ng Kabataang Isabeleño. Tayo po ay we're going to recognize, acknowledge po, no, yung mga youth development work ng ating Local Youth Development Office, Local Youth Development Council, Sangguniang Kabataan Federation, Sangguniang Kabataan po sa mga barangay. Yun pong kanilang mga proyekto, polisiya, yan din po ay ating kikilalanin during our awarding ceremonies po ng Gawad Ulirang Kabataan sa August 31 naman po. Oo, Yun po nako. yung ating culminating activity. Dami-dami ha. Kulang na lang is Mr. and Miss Kabataan Isabela para parang maging Bambanti Festival Opo. Youth Edition. Malapit na po. Youth Anyway, edition. congratulations to the men and women ho ng PYDO through the leadership ho ni Sir Adrian Philip, Sir Rambo Baisak, sa inyong napaka-successful, no? Kasi inobserve ko ho talaga kayo kahapon. So tinignan ko kung paano, kasi first time ko ho, no, na umattend sa mga event ho ng PYDO. Yes. Then grabe, hindi ako hanggang around 4 ata akong malis doon. Opo. Pero tapos nakaka-enjoy. 5 kami Tapos actually. Oo, Nasulit yung araw. Yes, nakaka-enjoy ho talaga. Anyway, sir, ma'am, maraming salamat ho sa inyo. Grabe, napakabilis ho no, ng oras kapag ang pinag-uusapan ay ang kinabukasan ho at ang lakas ho ng ating mga kabataan. And Sir Adrian, Ma'am Steph, no, maraming salamat. Baka meron po kayong nais i-shoutout. And Yes. happy birthday! And belated happy birthday no, sa atin Happy ho, birthday. PYDO. Thank you. Alam mo, ang galing nga eh. Actually, parang last year ko lang nalaman na Opo. birthday ko pala yung International Youth Day. Di ba? Opo. Sa dami ng Oo ginagawa. nga eh. Ang galing. Sabi ko kaya nga. Wala po siyang choice kundi mag-celebrate ng birthday niya kasama ang mga kabataan. Kasi po International Youth Day yun. Oh, nakakatuwa na I spent my Yes birthday po. with the program yesterday kasama to mga student leaders natin. Oh, ayun yung kagandahan ng leader, hindi nang iiwan. Oh, di ba? Yes, of Napakasit naman sana all. Anyway, mga ka-connect, napatunayan po natin ngayong hapon na ang kabataan ng Isabela ay hindi lamang ho leader ng bukas, kundi katuwang ho natin sa kasalukuyan. Huwag ho natin kalimutang suportahan ang lahat ng aktibidad ho ngayong buwan ho ng kabataan. Ay, maraming salamat din sa mga viewers ho natin na tumutok ngayong hapon, at huwag din ho kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page
page, Isabela PIO, at mag-subscribe sa ating YouTube channel para ho sa mga updates. Yung mga videos ho natin, mga episodes ho natin, kung hindi man ho kayo on time nung nakanood, puntahan lamang ho ninyo yung ating YouTube channel. Pwede ho ninyong balikan anytime and anywhere. Sa ngalan ho ni Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko Diat ng buong pamahalaan, muli, ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Pamalang Palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pagulad, manatiling connect sa bayan, at manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela Connect Ka Dito. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, connect